o gabi na sa inyong lahat mga Blind Techno Light and Salt. Ngayon, nandito na naman tayo para sa isang devotional naman na Sabado na May 23, 2020. Ang scripture natin for today ay matatagpuan sa uh, dun sa Galatians chapter 6 verse 1 na panguna ni Giselle. Yan po, breakdown po ang Galatians chapter 6 verse 1 sabi dito, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also will be tempted. So praise the Lord para po sa kanyang salita. Ayan, ang susunod naman natin ay pangunahing opening prayer na magmumula kay Kuya Robert Mendoza. Mute tayo guys. Listening at a high volume for a long time may damage your hearing. Tap OK to allow the volume to be increased above safe levels. Ricky. Heavenly Father, we thank you for today. We thank you again for having this gathering. At lubos po kami nagpapasalamat sa pagkakataon pong ito na muli po kami makapag-aral ng iyong salita na siyang magiging pagkain ng aming kaluluwa at pang-espiritual. Ama, tulungan niyo po kami na tumalima sa aming mga puso ang bawat salita na inyong ibabahagi. At tulungan niyo rin po ang mangunguna sa pagbibigay ng salita ng Diyos. Ama, sa pagkakataon po ito, tulungan niyo po kaming mas maging malakas at magkaroon pa ng mas matibay na pananampalataya. Bagay na hindi namin alam kung anong magiging kinabukasan, subalit iisa lang ang aming hangad, ang magkaroon ng kaayusan at manumbalik ang ating buhay. Hindi man po namin bagamat sakop ang mga problema sa paligid, pero batid po namin ang iyong pangako, ang pangako na siyang aming pangahawakan habang buhay. Tulungan niyo po kami na makaalpas sa lahat ng problemang ito at sa pang-araw-araw naming buhay. Hindi man po nakataas ang aming mga kamay, ang puso po naming itinatalaga sa pagkakataong ito ang araw na siyang itinakda para sa inyo. Ang lahat ng ito ay magalang po namin hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang susunod naman po natin ay opening song na magmumula kay Kuya JR Santiago.
Nandito ba si Kuya JR? Ayun, kung wala, may muli kong papalitan si Kuya JR. Ako muna yung siguro kakanta ng live para sa ating opening song na pinamagatang May Galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagkat. Kaya't ang awit ng papuri at pag-awit ng pagsamba at pag-awit ng pasasalamat ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri at pag-awit ng pagsamba at pag-awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ayun, muli para sa ating speaker for today, na walang iba kundi si Pastor Ricky Avenido. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. Salamat sa Panginoon muli. Meron naman tayong pagkakataon para mag-aral ng kanyang salita. Ang ating pag-aaral ngayon ay gaya ng binigay sa akin ni Owen ay yung binasa kanina, Galatians chapter 6 verse 1. Gusto ko lang ulitin basahin. Sabi niya dito, mga kapatid, kung may makagawa sa inyo o kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Napaka-practical nung ating pag-aaralan ngayon at daling maunawaan. Alam ko, bawat isa sa atin ay makaka-relate. Kasi ipinapakita dito sa ating pag-aaralan ngayon na bawat isa sa atin ay may kahinaan. Kahit na ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu o kaya ay hindi. At ito ay pinamagatang kong sa pamagat na kinuha ko dito nung binabasa ko ay
ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang bawat isa daw sa atin ay malimit magkasala, na nagpapatunay na tayong lahat ay may limitasyon. Kaya nga sinabi dito ni Apostol San Pablo, sinulat niya na dapat daw kung meron tayong makitang makagawa ng kasalanan, at kung tayo pinapatnubayan ng Espiritu, tayo ang tumulong sa Kanya, kumausap sa Kanya, sa paraan na gusto niyo. Yung sabi dito, in a nice way. Kumbaga parang binigyan din dito, sabi niya rito, magtuwid tayo. Kung tayo man ay feeling nyo, kayo yung nangungusap sa inyo ng Espiritu Santo, at gusto ng Espiritu Santo na ikaw ang kumausap sa Kanya. Sabi doon, pag ginawa mo yon, gawin mo iyon ng mahinahon. Kaya nga, ang ginawa kong title dito ay tungkol sa pag-ibig. Kasi, kapag mahal mo ang isang tao, at nakita mong siya'y nagkakasala, magmamalasakit ka sa kanya. So, kung ang bottom line nito ay pag-ibig, kailangan, sa pagtutuwid mo sa isang taong nagkasala, lagyan mo ng malasakit. Pag malasakitan siya, hindi yung baka mamaya ikukorek mo nga siya, pero in front of many people. Sa halip na maituwid mo siya, baka mas malaki ang maging problema. Sabi dito, gawin ninyo iyon ng mahinahon. Para bang binibigyan ni Apostol Pablo na pag magkukre ka ng isang nagkamali o nagkasala, gawin mo yon ng mahinahon. Ibig sabihin, may malasakit, may pag-ibig para matulungan mo siya. Kaya, bigyan mo daw yun ng gagawin mo daw yun ng may kahinahunan. At hindi lamang yun, hindi lang yung malasakit, respeto. Kung minsan sa pagkukorek natin sa iba, parang kung minsan kapag ikaw ay feeling mo mas nakatataas ka sa kanila, ay pwede mo na siyang ikorek kahit na may ibang taong nakakarinig. Kung gagawin mo yon, baka sa halip na tanggapin niya yung pagkukorek mo, lalo pa siyang magalit sa iyo. At sinasabi doon, gagawin mo yun ng may kahinahunan. Kaya naisip ko doon yung malasakit at yung respeto. Kasi minsan maraming nagmamagaling diyan na parang feeling nila bawat nagkakamali hinuhusgahan na kaagad. Sana hindi. Kasi sinasabi dito, pag tinuloy natin yung binasa, sabi doon, mag-ingat kayo. Baka, sabi niya, dumating yung panahon, kayo rin ay matukso. Kasi, kahit naggaano ka kagaling, kahit gaano ka kalalim sa pananampalataya, pwede ka pa rin hindi mo alam yung bukas. Kung si Pedro kasama na niya ang Panginoon nakita niya kung paano gumawa ng milagro ang Panginoon. Nakita niya lumakad sa ibabaw tubig ang Panginoon. Nakita niya nagpakain ng 5,000 yung Panginoon sa pamagitan ng isda at tinapay na ilang piraso. Diba? Pero, dumating pa rin sa punto na nakagawa din siya ng kasalanan. Kasi nung tinatanong siya kung kasamahan niya si Kristo, diba, tinatuwa niya ang Panginoon, kasalanan yun. Hindi sinasabi ng Biblia na nagkasala si Pedro dahil sa kanyang pagtatuwa sa Panginoon. How much more kaya tayo sa panahon natin ngayon? Sabi dito sa Roma 12:10, sabi niya, mag-ibigan kayo bilang tunay na magkakapatid. Sabi niya rito, pahalagahan ninyo ang iba
ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Di ba parang ano? Di ba parang napaka simpleng maunawaan ito. Kumbaga, hindi mo na kailangan pang elaborate. Na sinasabi dito, tinuturuan tayo ng Panginoon na sana isipin natin palagi na tayo din ay may limitasyon na kagaya ng iba. Kaya sabi doon, magsipag-ingat kayo. Baka dumating ang araw, kayo naman ang matukso. Hindi ba parang napaka linaw nun? Na pinapakita dito na sa ating buhay pananampalataya, simple lang, magtulungan tayo sa isa't isa. Kaya nga dito, sinabi sa verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Sabi doon here's another's burden. Ibuhatin natin yung pasanin natin, yung pasanin din ng iba. Magtutulungan tayo sa pagpasa ng bawat isa. Kumbaga parang kung mabigat ang daladala ng iyong kapatid, tulungan mo siya para mapagaan. At sinasabi doon, kahit na tayo man ay nagtutuwid sa mga nagkakamali, lagi natin tatandaan, pwede rin tayo maging biktima ng pagkakataon na darating ang araw, tayo naman ang malalagay sa kalagayan nila. Sinasabi nga dito, kung sabi niya, kung may makita tayo, sabi niya, kasi dito, ang tinutukoy ni Kristo, ni Apostol Pablo, yung mga tumanggap na sa Panginoon. Sabi niya rito, mga kapatid, sabi niya ganon. Sulat ito sa mga tumanggap sa Panginoon. Sabi niya, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Nang ibig sabihin, nga doon, kung gusto na matulungan ang iyong kapwa, kailangan mayroong pagmamahal o magsisimula yon sa love. Kasi hindi ko mo ang tao ay nagkasala o ang isang kapatid na natin sa pananampalataya ang nagkasala. Huwag mo siyang basta-basta huhusgahan. Meron kasing mga pagkakataon na ang tao ay nagkakasala dahil natukso. Natukso. Yung kumbaga, hindi niya gusto pero ay natukso. Sabi sa mga ngaral chapter 7 verse 20, walang nabubuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Kasi lahat naman ng tao nagkasala. Lalo na tayong mga sa panahon natin ngayon, malimit tayo magkasala. At doon sa 1 John chapter 2 verse 1, sabi doon, mga kapatid, isinusulat namin ito sa inyo. Mga kapatid na naman ang tinukoy dito. Mananampalataya, sabi doon, mga kapatid, isinusulat namin ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Subalit, kung may magkasala, kung magkasala ang ilan o kung magkasala kayo, mayroon tayong tagapamagitan sa Diyos. Yun ay walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Talagang hindi mo masasabi sa sarili mo na ikaw na ikaw ay anak na ng Diyos, hindi ka magkakasala. Kaya simple lang ito para maunawaan natin ang napakaliwanag. Sa bawat araw ng ating buhay, huwag na huwag ninyong aalisin ang puwang sa ating puso sa pagpapatawad. Kasi minsan, hindi natin alam, baka tayo yung nakagawa ng kasalanan yung kapatid natin sa atin mismo. Di ba sabi ng Panginoon, kung marunong ka magpatawad, patatawarin ka rin niya. Paano mo itutuwid yung isang tao na nagkamali kung wala yung pag-ibig mo? Baka parang sabihin mo, mainam nga sa kanya,
nang matikman niya yung maghirap, parang gano'n. Sana hindi. Kasi baka dumating ang araw na sa sitwasyon ng taong yun, ay ikaw naman ang nasa kalagayan niya. Diba parang isipin na lang natin na sa bawat sa bawat araw ng ating paglilingkod sa Diyos ay matutunan natin na ah, yung matutunan nating magsakripisyo para sa iba. Yung sinasabing pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo, yun yung mga tinuturo ng Biblia sa mga people na hindi ka dapat mahalin, hindi ka dapat pagmalasakitan, hindi ka dapat na irespeto. Yun yung mga tinuturo ng Diyos na sana kahit na hindi sila karapat dapat na mahalin, at kung makita mong siya magkakasala, tulungan natin sa pamamagitan ng pagtutuwid. So yun ang dapat natin gawin. Doon naman sa mga halimbawa, ikaw naman ang tinutuwid. Sana naman brothers and sisters, kapag ka naman itinutuwid ka ng iyong kapatid, huwag ka namang nagagalit. Dapat nga magpasalamat ka. Kasi mabuti nga may nagtutuwid sa'yo di ba? Kasi pag itinutuwid mo ang isang tao sa paraanan na itinuturo ng Diyos, ano yun? Kasama talaga ang pagmamahal doon. Pero kung ikaw ay itinutuwid, yung pinapahiya ka na para masira sa mga tao sa paligid mo, ay hindi pagmamahal yun. Malayo yun sa inuutos ng Panginoon. Kaya sabi dito, magsipag-ingat tayo kapag tayo nagtutuwid. Kasi baka darating ang araw, tayo naman ang matukso. Simple lang yun, paalala ni Apostol Pablo sa ating mga mananampalataya. Huwag tayong magmataas, huwag nating ituring na mas mataas tayo kaysa sa iba. Dapat lagi nating tatandaan na sa bawat araw ng ating paglilingkod sa Diyos, tayo ay dapat lumago. At ang dapat palaguin, unang-una dyan ay ang pag-ibig. Dahil sabi doon, kung tayo ay dapat magtulungan sa pagpasa ng ating mga bigatin sa buhay, sa ganyang paraan, matutupad mo raw ang inuutos ng Panginoon. Kasi yan ang pangako ng Diyos kasi sa buhay natin dito sa mundong ito ay pag-asa. Pero hindi ibig sabihin, ikaw tinanggap sa akin o pag ako tinanggap mo sa buhay mo, hindi ka na mahihirapan, hindi ka na magkakasala, hindi ka na mabibigo, hindi ganun. Ang pangako ng Diyos sa buhay natin dito sa lupa ay pag-asa. Yung pinapangako niya na pag tinanggap mo ako sa buhay mo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Yun yung pag-asa. Pero makakamtan natin yun sa kanyang huling pagbabalik. Kaya habang nararito tayo, paglingkuran natin ng Diyos. Di ba sabi ng Panginoon sa Matthew 22 verse 39, sabi niya, ito ang pangalawa. Kasi may nagtatanong sa kanya kung ano yung mahalagang utos Yung unang utos, sabi niya, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong isip, kaluluwa at buong puso. Sabi niya, ito naman ang pangalawa. Sa verse 39, sabi niya doon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya nga mga kapatid, sa ating mga magkakapatid sa Panginoon, kung tayo papipiliin ng mga kasama natin sa grupo, hindi tayo magkakasama ngayon. Pero dahil tayo ay naging magkakapatid dahil sa Panginoon through adoption, through the blood of Jesus Christ, hindi mo pwedeng piliin ang kasama mo. Hindi mo pwedeng piliin lang yung mga mababata, mga mababait, o yung mas mababait, o yung pinakamababait. Dapat, kung tayo magkapatid, pasama tayo. Tayo ay ang malasakitan at nagre-respeto. Sabi nga, natuwin sila, may kahinahuna. Kasi pinapakita niya pagmamalasakit, yung respeto, at yun ay bunga ng pag-ibig.
Hindi lang sa kapwa, kundi sa sarili ko rin. Baka mamaya, ikaw din ang matukso, meron naman tao mamasakit sa'yo. Meron magwid sa'yo. Kaya, huwag kayong mga kapatid, huwag kayong matatakot kapag kayo may tinutuwid. Kahit na magalit yan sa inyo for the meantime, darating ang time, darating ang oras na ma-realize nila na mahal nyo sila. Kaya nyo sila itinutuloy dahil ayaw nyo sila ay mapahamak. So, naging karanasan ko yan sa paglingkod ko sa Panginoon, sa pagpapastor ko ng 18 years. Sabi sa'yo ng harapan kasi pag tinuwid kita, naniniwala ako na kasama ko ang Panginoon kasi pagmamahal ng Diyos yung dala-dala ko eh. Kaya once na itinutuwid ko ang tao, wala akong galit siya. Kasi kahit lumipas man ng taon, buwan o taon, darating ang araw, marirealize niya na yung ginawa ko ay hindi para sa akin. Kundi unang-una para sa sarili niya. Kasi kung hindi ko naman gagawin yun, magagalit naman ng Panginoon. Yun, naglagata si Jose. Hello? Ano nangyari? Naglagata, Pastor. Nagpapasok. Naka-unmute tayo dun guys ah. Hey. Wala si Pastor. Vlog. Ay, naku. Wait lang ah. Wala.
Sabay. Hello? Pastor Ricky, yan, tuloy niyo po. Tuloy niyo po yung kanina. Hello? Hello, Pastor Ricky. Ha? Saan ba naputol? Naputol po. Hello? Naputol po, Pastor. Hanggang saan ba naputol? Nandun na sa... Naputol yung signal ano eh. po. Yung dun sa natokso po. Tuloy ko na. Sige. Yung sinasabi natin dito, yung simple lang na paalala ng Panginoon. Sa tuwing tayo ay magtutuwid at may makita tayong kapatid natin na nagkakasala, kausapin natin ng buong kahinahunan. Kasi sinasabi nga ng Panginoon, mag-iingat tayo kasi front din tayo eh. Baka tayo ay dumating ang time na tayo naman nasa kalagayan niya. O edi pa paano naman tayo? Sino magmamalasakit sa atin? Malay mo, yung pinagmalasakitan mo, yun din na ang magmamalasakit sa'yo. So, sa akin, bilang karanasan ko, bilang isang pastor, kasi 18 years na akong nagpapastor. Ang katwiran ko sa buhay ko, kahit na magalit ang tao, lalo na't kaibigan ko, mahal ko, kung ikukorek ko siya at pwede siyang magalit at maaari siyang magalit, pwede siyang kahit na magalit siya sa akin, gagawin ko na siya ay pagsabihan kasi pagmamahal ko yun eh. Dahil alam ko, naniniwala ako kapag pag ikukorek ko yun, kasama ko ang Panginoon. At darating ang time, maaalala niya na para sa kanya yung ginagawa ko. At marami na akong kinorek na nagalit. Hindi naman ako natatakot na magalit sa akin yung tao. Kasi dumarating din yung time na nare-realize nila na para sa kanila yung ginagawa ko at pagmamalasakit ko yun sa kanila. Kaya sana tayo mga kapatid, kung tayo ay magkukorek, ilagay natin yung ating sarili na baka dumating ang time tayo naman yung mga ilangan ng correction o pagtutuwid. Yung sinasabi kasi dito, pagtutuwid. At sa pagtutuwid, dapat maging maingat. Na ibig sabihin, itutuwid mo siya na para maging mapabuti yung kanyang buhay, lalong-lalo na kung siya lingkod na ng Panginoon. At alam nyo, hindi naman kung tayo Kristiyano at lingkod na ng Panginoon, tayo ay hindi na tayo magkakasala. Kasi sa mga ngaral chapter 7 verse 20, walang taong nabubuhay sa daigdig
gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. At kahit si Pedro nagkasala din, mga alagad ng Panginoon nagkasala din, pero sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 1, sabi niya, isinusulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. At kung magkasala man ang ilan sa inyo o magkasalaman kayo, mayroon tayong tagapamagitan. Yun ay walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo, na kung tayo man ay makakita ng kapatid o kaibigan na nagkakasala, huwag naman natin silang huhusgahan. Kasi baka naman sila kaya nagkasala ay natukso. Sabi doon, ang Panginoon nga may second chance eh. May second chance sa Panginoon eh. Sa tao ba wala? Kaya pwede tayong maging mapagmasid. Wag lang tayong maging mapanghusga. Kasi baka dumating ang time, tayo naman ang huhusgahan. Kaya sana mga kapatid, kung simula ngayon may magkukorek sa inyo, may magtutuwid sa inyo, pag may nagagawa kayong mali, wag na kayo magagalit. At tayo mga kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin, kapag may nakita ka na nagkakasala at ikaw ay puspos ng Espiritu o pinapatnubay ng Espiritu Santo, sabi doon, ay ituwid mo. Ituwid mo. Kasi kung hindi mo itutuwid, pananagutan mo yun sa Diyos. Kaya, sana tayo mga Kristiyano, wag nating kinakahiya ang paggawa ng mabuti. Wag nating ikatakot ang paggawa ng mabuti. Kasi kung mabuti gagawin, ba't ka matatakot? Sabi mo, kung magalit siya, kung makitid ang isipan niya, darating naman ang time, tutulungan ka ng Panginoon para ma-realize siya na yung ginawa mo ay para sa kanyang ikabubuti. Kaya mga kapatid, warning ito ng Panginoon. Utos ito ng Panginoon. Sabi doon, kung makakita tayo ng nagkakasala o nagkasala, nakakomit ng sin, kaibigan natin, kakilala natin, kapatid natin, sabi niya, ituwid mo siya ng may kahinahunan. Wag naman yung, ayan man ayan ka na naman, nagkasala ka na naman. Wala ka nang ginawa, kundi puro mali. Hindi naman ganun. Maging masid tayo. Kung gagawin mo yung bagay na yon, natutupad mo yung utos ni Kristo. Sabi dito sa verse 2, magtulungan daw tayo sa pagpasa ng ating mga bigati, pasanin sa araw-araw. Sa ganitong paraan, matutupad natin ang utos ni Kristo. So, sana magkaroon tayong kasunduan kasama ang Panginoon. Na simula ngayon, hindi na ako matatakot na ituwid yung aking kapatid kapag siya ay nakakagawa ng kasalanan o kaya kapag siya ay nagkakamali. Lagi nating tandaan, minsan ang pagkakamali nagiging kasalanan kapag pinababayaan natin. Pwede ba naman yung araw-araw ka nagkakamali? Pareho lang yung pagkakamali mo. Hindi po pwede yun. Kapag ang pagkakamali, tinolerate mo, kasalanan na yun. Kasalanan na yun sa Diyos. Kaya sana mga kapatid, magtulungan tayo para mas maging maganda yung ating relasyon sa Panginoon at yung ating buhay Kristiyano. Sana yung ginagawa natin ngayon ng mga online devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos, ay magkaroon ng kabuluhan sa ating buhay. Na sana makatulong ito para tayo lumago sa paglilingkod sa Panginoon. So, yun lang ang may share ko mga kapatid. At ito yung simpleng mensahe ng Panginoon buhat sa kanyang mga salita. Magandang gabi sa inyong lahat. Yun, magandang gabi, Pastor Ricky. Maraming salamat po. Dako na po tayo sa ating sharing time. Dahil ako yung presider, ako muna yung mag-sharing ng aking siguro reflection sa mga life experiences related to our topic. Kadalasan
Mhm. Yung verse natin na pinag-uusapan, kadalasan yung correction ay nangyayari sa mga tatay natin. At minsan, ang correction ng tatay natin, minsan hindi natin naiintindihan. Kasi ang tatay, di ba, kadalasan, hindi pala kibo, di ba? Hindi pala init. Hindi kagaya ng mga mother na kapag ka may mali ka agad, sinasabi agad. Minsan yung dumating yung sa akin na kinuri ako ng father ko, may mga pagkakataon na minsan misunderstanding. Ba't ganun, hindi ata ako, bakit ganun ginawa ni tatay, bakit ganun ginawa ng daddy ko. Baga minsan hindi ko naintindihan yung yung bang mga kilos niya, gano'n. Pero at some point, darating yung araw na, ay ganun pala yun. Para sa akin pala yun. Sample, dati kasi palagi akong nasa 1P, magdamag, siguro kung matulog mga alas 2, alauna, alas 3. Tapos siguro dati kasi madalas kami pinatulog niyan. Diyan, mating pa nga sa punto na minsan kinuha na lang yung cellphone, gano'n, parang tapos siyempre pinapoint na nung kinuha niya yung cellphone, hindi ko na siya naintindihan. Hindi rin, kumbaga hindi ko mapasok sa isip ko yung kanyang mabuting intention agad-agad. Nung pinaliwanag niya, saka ko lang siya naintindihan na hindi naman yan para sa akin, para sa inyo din naman yun, kasi sinasabi ko sa inyo na matulog kayo ng maaga kasi para sa kalusugan yun, dahil mahal namin kayo, sabi niya gano'n. Ayaw namin kayo magkasakit. Pag nagkasakit kayo, sino naman di mahirapan, kami naman, di ba? Gusto namin ganda yung kalusugan yun, nasa maayos kayong kalagayan. So sana masusunod kayo, gano'n, sabi niya. Dumating pa rin yung punto na hindi ko pa rin sunod. Hanggang sa yun, nagkasakit na. Dumating na yung punto na sinasabi niya, wala na, nagbunga na yung sinasabi ko, sabi niya. So ngayon, ayaw mo ng kalagayan mo na ganyan. So next time, pagka sinasabi ako sa inyo, iintindihin niyo palagi ko ano yung iniisip ko, iniisip namin mga magulang nyo na ito ay para sa inyo rin naman, para sa inyo to, sa mahal namin kayo. Yun yung sabi niya. So dapat pala kung ano yung sinasabi ng parents, so pag kinokorek tayo, minsan ito rin pala tayo dapat makinig, hindi yung parang feeling mo kontra siya, feeling mo ganun, parang ayaw mo nang kinukorek ka. So dapat pala listen carefully, intindihin mo mabuti yung ano yung
dahilan kung bakit niya sinasabi yung mga bagay na yun sa atin. Yun. Maraming salamat, and sino pa po yung susunod na mag-share? Kaya sa naman ha. Yan. Sino pa yung susunod na magbabahagi ng kanilang reflection? Yun, may gising pa ba? Nakatulog na ba? Nandito pa. Ayun, si Kuya Jan. Kuya Jan, hindi ka bang may share sa amin? As older one. Tungkol naman dun, yun, di ba sabi nga dun sa ating ngayon, pinag-aralan ngayon, kapag may nakita tayong may nagkakasala, di ba, mahinahon natin siyang papakiusapan o pagsasabihan. Dapat din, dun sa yung pinagsasabihan, dapat malawak ang pag-iisip at tanggapin kung ano yung pagka yung pinagsasabihan siya, di ba? Dapat yung pagtanggap ng mga salita na maririnig dun sa ayun nga, halimbawa sa kaibigan o sa pastor o kaya sa magulang, dapat ano lang, yung mahinahon din na tatanggapin. Kasi di ba karaniwan sa ating mga ngayon, mga tao, lalo na yung mga millennials na yun, parang rebellious ang dating parang makarinig lang ng konting sabi or pagalit, magre-react na yung magwawala, yung di ba nagsasalita ng pabalang. So yan ang dapat din kasing maintindihan nung nakaka-receive, yung nakakatanggap ng mga salita na dapat makakatulong sa pagkatao niya. So yun, hindi lang naman kasi dapat tawag dito, yung maririnig natin na sa mga nagmamalasakit sa atin tawag dito gagantihan agad ng reaksyon na dapat rin pakinggan, tapos tahimik lang. Ayun, yun ang yung reaksyon, yung emosyon, hindi mapipigilan kasi talaga natural sa mga tao yun. Pero kung susundin natin yung mga utos ng Panginoong Jesucristo, dapat talaga yung makinig at intindihin. Yun na yung dun ang punto dun makinig at hear and understand. Ayun, yun lang yung share ko. Ayun, meron pa po ba na magbabahagi ng kanilang reflection sa ating topic? Yan, meron po ba?
Ayun, so mukhang wala na, no? So, dako na po tayo sa... Ayun, may nag-open ng mic. Baka meron pa. Meron pa ba? Ayun, so dako na tayo sa ating closing song na panguna ni Joseph. Maganda ba? Wala. Sige, sige. Wala na. My comfort, my shelter, my refuge and strength, let every day, all that I am, is to worship you, to the Lord of the earth, let it be. Ayun, dako na po tayo sa ating mga prayer request. Sino po bang may prayer request sa araw na ito? About me, may prayer request lang ako. Go ahead po. Mga kapatid, ano lang, nakikiusap po ako sa inyo lahat. Kasi nabalitaan ko nung kahapon lang sa DZRH yung balita na sinabi ng United Nations Children's Fund
na dito sa Pilipinas, nasa top 5 tayo na bansa na ginagamit yung mga bata sa online pornography. At yung mga naglalagay sa mga bata na to, yung mga mismo magulang nila sa iba't ibang probinsya dito sa ating bansa. So, makikiusap ako, pagdasal natin itong mga batang to na ginagamit ng mga magulang nila na para kumita. Kasi binibenta yung mga video, mga litrato online sa mga pedophile na tinatawag. So, pagdasal din natin yung mga magulang nila na magsisi sana sa mga pagkakamali nila. Napakasakit kasi yung mga bata, ultimo wala pang 1 taong gulang, ginagamit na sa pornografiya. So, please lang, pagdasal natin lahat. Salamat. Next, ano po bang request? Ako ang request ko sana gabayan ng mga namumuno sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas, lalo na ang ating presidente na si Pangulong Duterte na gabayan siya ng ating Panginoon na pangalagaan ang kanyang bayang Pilipinas. Yan na rin ang mga kasama niya sa anumang sangay ng pamahalaan. Ganun na rin yung mga frontliners. Patuloy pa rin silang ingatan ng Panginoon. Sana bigyan pa sila ng kalakasan. Ibigay sa kanila yung nararapat na lakas upang labanan ang ating kalaban na COVID-19. Ganun rin ang panalangin ko na lang din yung mga kasama ko na kapwa ko masayista, gagaya ko. Sana kung sakasakali man na lolobin ng Panginoon na mabigyan kami ng suporta pang pinansyal, dahil nabalitaan ko na baka December pa or after December pa kami makapag bukas or wala pang kasiguraduhan, baka kasi bago pa yon. So inihiling namin sana magkaroon ng hipuin niya yung mga taong nasa paligid namin, nasa mataas na katungkulan sa aming mga pinagtatrabahuan, na bigyan kami ng suportang pang pinansyal. Gumawa sila ng way para makapag-provide sila para sa amin ng assistance. Yun. And yun. Yun yung palalangin ko, na ingatan yung family, yung health, yan. So yun, may next prayer request pa. Good afternoon.
Yan. Hindi, review na pala. Sakto ko mga to. Ayun, may Present time pa na. ayun. Sige, go ahead po. Yan, sakto ko mga anak. Sakto ko. So, ako ang prayer request ko, sa akin, yung, siguro yung ano pa rin, yung katulad ng prayer request ko nung nakaraan. So, bigyan nawa ng Panginoon or gabay ang ating mga pinuno, lalo na ang ating presidente na makapag-desisyon ng maayos, gabayan sa mga desisyon na gagawin niya. Dahil hindi to kaya sa lang. Hindi niya to kaya kasi tao lang din siya tulad natin na hindi nakakapag-isip ng maayos kapag nakakaranas ng ganitong problema. So dahil ang problema na to ay global ito. So buong mundo parehas tayo ng dinadanas. So panalangin natin yung ating presidente, yung mga namumuno sa atin. Hindi na rin kasi nila alam kung desisyon o saan sila mamimili, dahil isang desisyon lang ang gawin nila, maaaring maka-apekto yun sa ating na mga mamamayan. So kailangan ng kaalaman dito, kailangan ng gabay spiritually, makapag-isip sila ng maayos. At yung panalangin ko rin sa mga kapwa ko massage therapist, katulad nga ng sinabi ni Parang Audley, at yun nga, according kasi sa DOH na galing sa mismong kay Ma'am Lorinda de Guzman, President ng Philippine Association for Licensed Massage Therapists, baka August 10 pa ang mga direct contact masimulan yung pagtatrabaho ng mga direct contact. So kung yan nga ay official, hindi pa alam, wala pang katiyakan, pero ang pinaka-importante ngayon, ipanalangin natin na mai-provide yung mga pangangailangan ng mga bawat sa ating mga PWDs. Siguro hindi lang sa mga masayista, so siguro sa lahat na naapektuhan ng mga PWDs dahil sa ganitong basics na pinagdadaanan natin. At panalangin na rin natin itong panahon na to, magtatag-ulan na, tagting na ng mga bagyo. So panibagong banta ng kalamidad na darating sa atin. So panalangin natin na naway huwag na sanang ipahintulot na may mangyari pa na hindi maganda sa bawat isa at may maapektuhan pang mga pamilya o ano pa man. So alam ko mangyayari to dahil may nananampalataya tayo sa ating isang Panginoon. At magpapasalamat ako sa Panginoon dahil ayun nga, sa pang-araw-araw na buhay na nangyayari na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin na ipoprovide naman niya yung ating mga pangangailangan. So yun lang po at purihin ng Panginoon. Next, meron po pong prayer request po. Meron pa. Hello, good evening sa lahat. Salamat una sa Panginoon sa mensahe niya ngayong gabi. Patuloy po nating ipanalangin, no? Ang patuloy na pagbibigay ng Diyos ng kaaliwan at ganoon din kapayapaan at wisdom sa mga mature therapist natin, dahil tulad nga ng sinabi ni Owen, baka next year pa magbukas ng mga clinic o payagan ng mga clinic. So hindi ganon kadali. At marami, no, libo-libo ang mga therapist natin, no, mga mature therapist natin, madami sila. So patuloy po natin silang ipanalangin. Next, meron pa po ba? Yun, merong isang nag-PM kanina sa akin, si Mark Renz.
sana daw yung government officials natin hindi daw sumusuko na i-implement para i-implement sa mga laws natin para proteksyonan yung citizenship ng ating country. Yun daw yung panalangin ni Mike Renz. Next, meron po po yung prayer request. So yun, wala na, no? Ayan, Pastor Ricky, guide mo kami sa aming closing prayer. Maraming salamat po. Sige. Bago ako mag-pray, Owen, tanungin ko lang, ano yung ibig sabihin ni Mark Guendo sa prayer request niya? Ano yung gusto niya pag-pray doon? Hindi ko masyadong makuha eh. Yung implementation daw ng mga batas dito sa Pilipinas ay wag daw silang sumuko para maproteksyonan daw yung ating citizens sa Pilipinas. Yung bang maproteksyonan yung mga karapatan, gano'n, yung mga dapat at hindi dapat. Oo. Yun. Sige. Sige, manalangin tayo. Akila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito ay nagpapasalamat kami sa panibagong pagkakataong muli na kami ay nakapag-aral ng iyong salita at muli kaming lumalapit sa iyo upang idulog sa iyo ang aming mga karaingan. Una po sa lahat, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo ang aming mga pamilya, ang bawat miyembro ng pamilya ng iyong mga anak na naririto ngayon. Dalangin ko po, Ama, patuloy na tulungan mo po kami sa banta ng panganib sa aming kapaligiran, bunga ng virus na nakamamatay. Dalangin po namin, Ama, ikaw ang mag-ingat sa amin. Magbigay sa amin ng proteksyon sa bawat araw. Hinihiling po namin, Panginoon, higing sa aming mga frontliners. Marami po sa kanila, Panginoon, ang namamatay dahil sila, Panginoon, ay nasa panganib. Kumaharap sila, Panginoon, sa napakatinding pagsubok sa aming bansa, sa buong mundo, upang ipaglaban ng kalusugan ng bawat tao na maaring mapinsala ng virus na kumakalat, Panginoon. Dalangin po namin, protektahan mo po sila. Bigyan mo po sila ng sapat na lakas ng pangangatawan upang malabanan nila, Panginoon, ang virus na pwedeng makapinsala sa kanilang pisikal na katawan. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa kanilang sa sakripisyo para sa pandemic na ito, at naniniwala po kami, Panginoon, na kahit sila man ay natatakot, subalit hinihiling po namin, Lord, alisin mo po ang takot sa kanilang puso. Patuloy mo silang bigyan ng pag-asa at inspirasyon na gawin ang nararapat kayo sa iyong inaasahan sa kanila. Tulungan mo, Panginoon, ang aming mga political leaders, pangunahin, Panginoon, ang aming Pangulo. Hinihiling po namin, Ama, na pagpalain mo ang aming presidente. Patuloy mo siyang bigyan ng wisdom at palakasin mo ang kanyang loob na sa kabila ng matinding pagsubok na ito na nakaatang sa kanya, ikaw po, Panginoon, ang tutulong sa kanya upang makagawa ng mga hakbang na makatutulong para sa aming problema. Tulungan mo po maging ang kanyang gabinete, ang mga opisyal ng aming bansa mula sa
pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na naway magkatulungan sila o kami, Panginoon, ay tulungan sa napakalaking problemang kinakaharap namin ngayon. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid, ang aming mga kababayan na makikooperate, makitulungan, Panginoon, upang hindi lumaganap ang virus na ito para hindi makapinsala sa mas nakararami. Lord, bigyan po kami ng Kids Select has espiritu logged in. na makikipag isa sa layunin, makikipagtulungan upang yun ay mapalang pinakaharap. Lord, bilang isang Panginoon na pangunawa at pusong mas punurin, lalo higit, Panginoon, sa mga batas na ini-implement sa panahon ng pandemic na ito. Dalangin namin, mahirap man, turuan mo po kami kung paano sumunod upang matentahan ang lusugan ng bawat individual, Panginoon. Tulungan mo rin po ang aming mga kapatid na may mga hanap buhay patungkol sa massage, tungkol sa therapy, Panginoon. Hinihiling po namin na ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng positibong pananaw upang sa gayon, Panginoon, sa hirap na aming kinakaharap ngayon, ikaw ang aming makasama. Tulungan mo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. Alam po namin na marami sila. Hindi namin alam, Panginoon, kung hanggang kailan matatapos ang pagsubok na ito. Ngunit hinihiling po namin sa uri ng kanilang trabaho, ikaw po, Panginoon, ng kumilos at gumawa ng paraan kung paano po sila makakasurvive. Naniniwala po kami, Panginoon, you are our great provider and you can provide all our needs, Panginoon. Lord, tulungan po maging aming mga kapamilya, kababayan na may mga karamdaman. Hiling po namin, tulungan mo po sila. Palakasin po ang kanilang physical na katawan, maging ang mga kababayan namin na biktima ng virus na ito. Hiling po namin, Panginoon, ikaw ang maging doktor nila. Nawa sa kanilang paghihirap na nararanasan, silang manampalataya sa iyo dahil naniniwala po kami, Panginoon. Ano man ang aming tahakin, ano man ang aming maranasan, kung kalooban mo ay wala pong makakahadlang. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. For you, nothing is impossible. At naniniwala po kami na sa iyo, mayroon po kaming pag-asa. Kaya Lord, sa aming maliit na grupong ito, hinihiling po namin, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging kabahagi sa pananalangin para sa aming tagumpay, para sa aming kinakaharap na pagsubok. At naniniwala kami, Lord, kung kami magkakaisa sa aming pananalangin, higit ang iyong magawa. Kaya Ama, sa gabing ito, kami po ay buong puso na lumalapit sa iyo. Itinataas sa iyo ang lahat ng aming mga kahilingan ito. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kontrol ng lahat ng bagay. At ikaw ay nagbibigay ng lahat ng mga bagay ayon sa kapanahonan nito. Kaya Lord, hindi man namin alam kung hanggang kailan ito, naniniwala po kami. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa. Kaya Ama, tanggapin mo po ang aming pinakamataas na papurit pa sa salamat. Sa pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang aming sakot dalangin. Amen. 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 Salamat po, Pastor. Salamat. You're welcome. Thank you po, Pastor. Amen. Thank you sa lahat. Oh, Hello, Jopay. Good evening. Pastor Ricky, thank you. Hello. Arigoy. Hi,
Parigoy, thank you. Thank you din. Parigoy, thank you. Thank you po. Parigoy, thank you din. Ah, hello, Jopay, kumusta ka na? Okay naman po. Nag-shutdown kasi yung laptop ko kaya lumipat ako sa cellphone. Ah, okay. Yun. Hello, mga binibini. Kumusta kayo, mga binibini? Kumusta ang buhay, mga binibini, sa panahon ng lockdown? Puro cellphone pa rin. Hello.